Ang lasing na sundalo ay natisod palabas ng tavern at natano ang isang mapang-akit na dilag na papalapit sa kanya na may suot ng ngiti. Gayunpaman sa susunod na sandali ang dilag ay nagsiwalat ng dalawang matutulis na pangil at mabilis na kumagat sa leeg ng sundalo. Ilang sandali pa kinaladkad ng magandang babae ang walang malay na kawal sa isang napakagandang kastilyo. Agad na kumagat sa leeg ang pinakahihintay na bampirang. Dumating na ang oras ng kainan ng aristokrata. Samantala sa kalaliman ng kagubatan isang grupo ng mga kabataan ang nagtipon-tipon na nagbabalak ng revolusyon para ibagsak ang masasamang pinuno. Hindi nila alam na ang mga pinunong pinag-uusapan nila ay sa katunayan isang grupo ng mga bampira na hindi lamang brutal na pumapatay sa mga sibilyan kundi walang awang pinagsasamantalahan ang mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng iba't ibang buwis at paraan. Lingid sa kanilang kaalaman ang kanilang sabuatan ay natuklasan na ng mga bampira na aristokrasya. Sa sandaling iyon ang mga bampira na naghanap ay direktang lumapit sa grupo ng mga tao na ipinakita ang kanilang matalas uhaw sa dugo ng mga pangil. Gayunpaman walang kamalay-malay ang mga bampira na ang nagpasimula ng lihim na pagpupulong na ito ay walang iba kundi ang mangkukulam na si Maria at Richter na inapo ng Belmont clan ng mga vampire hunters. Sa kakilakilabot na salamangka ni Maria at sa mga pag-atake ni Richter ang mga bampira ay mabilis na naalis. Ang huling bampira na nasakop ni Richter ay naglabas ng isang nagbabantang banta na sinasabing ang reyna ng bampira na si Sekhmet ay malapit nang bumaba sa lungsod nilalamon ang araw at hinahatulan ang lahat ng tao sa isang desperado at masakit na kamatayan. Gayunpaman hindi naniwala si Richter sa kanyang mga salita. Pagkatapos sinamahan ni na Richter at Maria ang iba pabalik sa bayan. Sa kanilang pagbabalik na pag-usapan nila ang planong ipaalam sa obispo ng monasteryo ang nalalapit na pagdating ng vampire queen na si Sekhmet. Dumating sila sa monasteryo at ipinarating ang katalinuhan kay Bishop Emmanuel. Gayunpaman ibinasura lamang ni Emmanuel ang kanilang mga pag-aangkin nang hindi pinaniniwalaan ang mga ito na nagbigay ng mahinang dahilan para paalisin sila. Umuwi sina Richter at Maria habang walang humpay na nagreklamo si Maria sa kanyang ina si Tere tungkol sa kung gaano kakulit ang obispo ng monasteryo ngayon. Sinamantala ni Richter ang pagkakataong umidlip. Kasabay nito ang paulit-ulit na bangungot na iyon ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Biglang lumitaw ang bampirang Alrox na nakaligtas sa loob ng 250 taon na hamarang kay Richter at sa kanyang ina na si Julia. Agad na inilabas ni Julia ang kanyang sandata at unang umatake. Mabilis na gumanti si Alrox ng kanyang mahika at ang dalawa ay nakipag-away sa madilim na kalye. Habang tumitindi ang laban unti-unting nahihirapan si Alrox at hindi nagtagal ay natamba siya ni Julia. Pagkatapos ay nagpakawala si Julia ng isang malakas na spell ng apoy na sinubukang sunugin si Alrox hanggang sa mamatay. Gayunpaman isang surge ng dark energy ang nagpapatay ng apoy. Sa sumunod na sandali si Alrox ay nagbagong anyo bilang isang ahas na may 6 na pakpak nang makitang nasa panganib ang kanyang ina-inatake ni Richter si Alrox gamit ang mahinang apoy ng mahika. Sa pagtatangkang protektahan ang kanyang anak si Julia ay sinaktan ni Alrox at ibinaon sa pamamagitan ng mga spike sa kanyang buntot na tumusok sa kanyang puso. Hindi pinatay ni Alrox si Richter dahil minsang pinatay ni Julia ang minamahal ni Alrox dahil gusto niyang maranasan ni Richter ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Biglang nagising si Richter mula sa bangungot ang pagkamatay ng kanyang ina ay parang kahapon lang nangyari at pagkatapos ay muli silang nagpulong at pinag-usapan kung paano muling haharapin ang vampira na aristokrasya. Sa sandaling iyon isang dagindong ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Agad silang nagmadaling lumabas upang mag-imbestiga at natuklasan ang 4 na nakakatakot na demonyo na nagmumula sa isang pakiramdam ng pangamba sa paligid nila. Walang pag-aalinlangan hinawakan ni Richter ang kanyang latigo at sumugod pasulong. Nagpakawala sina Maria at Tere ng kanilang mahika naglunsad ng isang pag-atake. Gayunpaman ang 4 na demonyong ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at ang 3 sa kanila ay unti-unting naligay sa panganib. Noon lang isang talim ang tumusok sa isa sa mga demonyo na nagligtas sa buhay ni Richter. Ito ay isang binata at babae sina Annette at Edward na nakikita ang sitwasyon na nagiging hindi pabor habang ang mga demonyo ay tumalikod at tumakas. Nasaksihan ng pag-atres ng kanilang mga kaaway ang sandata ni Annette ay muling nag-transform sa 2 platong pilak. Ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na maghiwa-hiwalay at muling buuin ang mga bagay. Sinabi ni Annette sa lahat ang kalaban ngayon ay isang uri ng demonyo na tinatawag na dark creature na huwad mula sa mga kaluluwa at bangkay ng tao.
Ang kanilang hitsura ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang Diablo Forge Master sa malapit at ang kanilang layunin sa pagdating ay upang mahanap ang isang inapo ng Belmont clan upang magsanib puwersa laban sa Vampire Queen. Samantala sa Timog Kanlurang Pantalan biglang lumitaw ang isang kahanga-hanga at nakakatakot na figura. Kung nandoon si Richter makikilala niya agad ang taong iyon bilang ang vampirang Alrox na pumatay sa kanyang ina. Sa sandaling ito binalak ni Richter at ng iba pa na imbestigahan ang kastilyo ng Count. Ang ina ni Maria ay nagpahayag ng pag-aalala para sa kaligtasan ng lahat at pinayuhan na huwag pumunta gayunpaman nangako si Richter sa kanya na ibabalik niya ang lahat ng ligtas sa gabi. Sila ay umalis patungo sa kastilyo sa daan nalaman nila na ang mga ninuno ni Annette ay mga Diyos ng bakal at digmaan na ipinaliwanag ang kanyang kakayahang kontrolin ang bakal at mga bato gamit ang kanyang mahika. Nang marinig ito binanggit ni Richter na dati ay marunong din siyang gumamit ng mahika ngunit pagkatapos na mapatay ang kanyang ina hindi na siya nakapagpalabas ng kahit anong mahika dahil nabubuo ang maitim na ulap sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ginamit ni Annette ang kanyang mahika upang kontrolin ang mga bato na lumikha ng tulay na bato para makatawid sila. Tahimik na pinasok nila ang kastilyo at natuklasan na ito ay puno ng mga vampira na aristokrata. Sa kanilang sorpresa ang konde ay nagbibigay ng mas maraming bangkay ng tao sa mga demonyo lahat para sa layunin ng paggawa ng mas maraming maitim na nilalang at sa sandaling iyon nakita ni Annette ang pumatay sa kanyang ina at hindi na napigilan ang kanyang galit. Dahil dito ang kanilang presensya ay nakita ng mga vampira sa isang dagandong mula sa maitim na nilalang lahat ng mga vampira ay napalingon sa kanila ang grupo ay lumaban ng desperadong ngunit ang mga numero ng kaaway ay napakalaki. Wala silang choice kundi umatras tumakbo sila sa tabing ilog kung saan ginamit ulit ni Annette ang kanyang mahika para gumawa ng tulay na bato gayunpaman isang hindi inaasahang trahedya ang nangyari. Si Edward ang huling tumawid ay napapaligiran ng mga vampira kanyang namatay ang matalik na kaibigan dahil sa pagiging impulsive niya at napaluha si Annette sa sakit. Samantala isang maliit na bangka na may dalang mga bangkay ng tao ang lihim na dinala sa isang tagong lugar bitbit ng mga demonyo ang mga bangkay at sa likod ng sabwata na ito ang utak pala ay si Bishop Emmanuel ang katawan ni Edward ay inilagay sa loob ng isang misteryosong kagamitan. Kapag siya ay muling lumitaw siya ay naging isang nakakatakot na demonyo lumabas na si Bishop Emmanuel ay sa katunayan isang Diablo Forge Masters kinabukasan natagpuan ni Alrox ang kapitan ng mga banal na kabalyero si Misrek at tinanong siya kung bakit hindi siya naglingkod. Ang reyna ng vampira wala silang ideya kung gaano kaitikot ang vampirang reyna Sekhmet tunay na siya ay maganda ngunit walang awa at sa sandaling siya ay bumaba ang buong mundo ay mabubuhay sa ilalim ng kanyang anino. Si Misrek ay hindi naniwala sa mga salita ni Alrox. Si Alrox ay hindi nahirapan tumalikod at umalis sa gabi dumating si Annette at ang iba pa sa plaza ng lungsod at sa pagpupulong sa mga tao na labanan ang pamumuno ng aristokrasya ng vampira binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagkakaisa upang ibagsak ang walang katapusang paghahari ng kadiliman. Sa sandaling iyon na may dagandong isang kawan ng mga demonyo ang bumaba sa lungsod na naglunsad ng isang pag-atake sa karamihan. Si Richter at ang kanyang mga kasama agad na lumaban nang makita ni Annette ang isa sa mga demonyo agad niyang nakilala ito bilang si Edward at sa sandaling iyon isang demonyo ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Sa mga sumunod na sandali si Edward ay mabilis na pinatay ang demonyo sa hindi kapani-pani walang bilis na saksihan ang pagtataksil ni Edward ang mga demonyo ay nagkaroon ng no choice kundi humawak siya at umatras hindi matanggap ni Annette ang katotohanan na ang kanyang mabait na kaibigan ay naging kung ano siya. Samantala si Edward ay nakagapos sa isang kama at isa pang demonyo ang naghanda upang patayin siya. Si Emmanuel ay namagitan pinatigil ang demonyo at nag-alay si Edward ng pagkakataon iniharap niya ang isang matalim na talim at ipinaalam kay Edward na hindi na siya tao at kailangan na niyang sundin si Emmanuel. Pabalik sa kanilang base kumbinsido si Annette na ang demonyong nakita niya ay si Edward na sabik siyang iligtas siya mula sa pagkakahawak ng simbahan ngunit hindi pumayag si Richter. Dahil sa huling beses na ginawa nila ito ay dahil ang kakulangan sa pagpaplano at ang kawalang ingat ni Annette na humantong sa pagkamatay ni Edward habang ang dalawa ay nagdebate ang ina ni Maria si Terra ay biglang nagpahayag na kung ang mga demonyong ito ay nilikha nga ng simbahan malamang na sila ay makukulong sa piitan. Upang malaman ang isang lihim na daanan patungo sa ang mga selda sa ilalim ng lupa na bigla si Richter hindi niya maintindihan kung bakit alam ito ni Terra gayunpaman mabilis na iniban ni Terra ang usapan at inakay ang grupo sa pasukan ng lihim na daanan. Samantala si Drote isa sa mga subordinate ng Vampire Queen na si Sekhmet pagdating sa simbahan ang pakay niya ay kumpirmahin kung natugunan ng mga demonyong peke ni Emmanuel ang kanilang mga kinakailangan sa kooperatiba.
Sinalungat ni Emmanuel ang kanyang mga pag-aangkin na nagsasabi na hinahangad lamang ng simbahan na alisin ang mga sumalungat sa kapangyarihan ni Sekhmet, kailangan ni Sekhmet ang mga demonyong ginawa niya. Ginagamit lamang ng magkabilang panig ang isa't isa para sa kanilang sariling kapakinabangan at sa patnubay ni Terra ang grupo ay dumaan sa lihim na daanan at matagumpay na nakarating sa piitan. Ang mga demonyo ay nagpatrolya sa lugar at pagdating nila isang pamilyar na boses ng pagkanta ang nakakuha ng kanilang atensyon at sa huli sila ay natuklasan din ng mga demonyo na walang koordinasyon, mabilis nilang natalo ang mga demonyo sa paligid. Gayunpaman habang mas malalim ang kanilang pagpasok sa piitan natisod nila si Emmanuel at ang kanyang grupo. Nabigla si Terra nang makita si Emmanuel kasama ang vampirang Drota at ang ekspresyon ni Emmanuel ay parang gulat bilang kung siya ay isang bata na nagkaroon man ay nagawang mali. Napaliligiran ng mga demonyo, magsisimula na ang isang matinding labanan sa gitna ng kaguluhan. Nilapitan ni Annette si Edward na naging demonyo dahil sa kanyang mga kinikilos. Lumuluhang humingi ng tawad si Annette kay Edward sa pagkakataong iyon, biglang inatake ni Drota si Annette. Ang labanan ng dalawa ay tumindi at ang magkabilang panig sa sandaling iyon isang pamilyar at masasamang presensya ang nagmula sa likuran ni Richter. Sa kawalan ng paniwala lumingon si Richter upang makita si Alrox, ang figurang nagmumulto sa kanyang mga bangungot. Sa sumunod na sandali si Richter ay tumalikod at tumakas, dala ng kanyang labis na takot kay Alrox na walang ibang pagpipili ang grupo ay kailangang pansamantalang umatras. Si Richter natulala naghanap ng kanlungan sa isang taberna, biglang isang mainit na pagkain ang inihatid sa kanya at sinabi ng may-ari na ang matandang nakaupo sa sulok ay nagyaya na kumain. Naguguluhan tanong ni Richter ang matanda kung bakit niya ito pinagkainan, ngunit tinuya ng matanda siya dahil sa pagiging isang talonan. Bago pa makasagot si Richter, isang vampira ang sumabog sa mga pintuan ng tavern. Inabot ni Richter ang kanyang Latigo ngunit nalaman niyang nawala na ito, ngunit hinawakan ng matanda ang Latigo ni Richter at inatake ang vampira. Sa isang hampas ang vampira ay naputol ang ulo ng Latigo ng matanda at binawi ni Richter ang kanyang Latigo, ngunit pinayuhan siya ng matanda na alagaan ito ng mabuti dahil may sagradong misyon ang Latigo. Dali-dali siyang hinabol ni Richter, tinanong ang kanyang pagkakakilanlan, lumingon ang matanda at ibinunyag ang kanyang pangalan at sinabi na siya si Belmont na lolo ni Richter. Sinundan ni Richter basta lahat ang daan patungo sa tabing lawa. Naguguluhan pa rin kung bakit hindi pa nagpakita ito noon, naniwala siyang patay na ang kanyang lolo. Ipinaliwanag nito na lihim niyang pinagmamasdan si Richter mula nang mamatay ang kanyang ina na nagbibigay ng suporta kay Terra upang matiyak na mampon niya si Richter. Galit na galit si Richter bilang isang miyembro ng Belmont clan, naniniwala siyang dapat nilang matapang na harapin ang mga masasamang puwersa sa halip na magtago sa mga anino. Nag-aatubili lang na ibinahagi ang kanyang sariling kwento na isiniwalat na minsan siyang naging isang henyo sa angkan ng Belmont at siya ay nag-iisang nag-alis ng hindi mabilang na mga demonyo. Gamit ang sariling lakas, gayunpaman bilang kinahinatnan ang kanyang asawa at mga kaibigan ay pinatay bilang ganti ng mga puwersa ng kasamaan, na wala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at natanto na ang kasamaan ay laganap. Hinding-hindi niya ito tunay na matatalo at sa tuwing papatayin niya ang ilan sa kanila, hindi maiiwasang lalabas ang mas malalakas na mga kaaway na magdudulot ng pinsala sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa proseso ang mga salitang ito ay malalim na sumasalamin kay Richter. Naalala niya ang kanyang ina na namatay na nagpoprotekta sa kanya, marahil ito ang sumpa na dinala ng angkan ng Belmont. Nagdahilan lamang sa kanyang sarili na asikasuhin ang isang personal na bagay, iniwan si Richter na nakaupo sa tabi ng lawa. Biglang isang grupo ang lumitaw, ang mga vampira agad na naglunsad ng pag-atake kay Richter, ngunit siya ay mabilis na nalulula at nahuli, at si Joss na nawala ng kanyang kapangyarihan ay nahuli din. Tinutuya sila ng mga kaaway na ipinahayag na pagkatapos ng araw na ito ang angkan ng Belmont ay magiging kasaysayan at ang mga kaibigan ni Richter. Magiging pagkain nila ang kanilang mga kaluluwa ay ihahandog bilang mga sakripisyo sa reyna ng vampira, at ang mga salitang ito ay muling pumukaw ng isang bagyo ng galit, takot, kawalan ng magawa at takot sa isip ni Richter. Sa wakas ang ganap na kapangyarihan na dumaloy sa kanyang dugo at kaluluwa ay nagising sa ilalim ng kanyang yelo at apoy na magic. Ang mga kaaway ay matulin inalis. Pagkatapos tumingin si Richter sa kanyang mga kamay, ang mahiwagang kapangyarihang nawala sa kanya ay bumalik, at sa pagkakataong ito gagamitin niya ang napakalaking kapangyarihang ito para sirain ang lahat ng puwersa ng kasamaan. Samantala sa kabilang panig, ang pinakamakapangyarihang reyna ng vampira si Sekhmet ay bumaba sa lungsod na napapalibutan ng isang kawan ng mga tagasunod.
Si Sekhmet ay nagpakawala ng mga sinaunang masasamang kapangyarihan at kaagad naganap ang kakaibang phenomena. Ang araw ay unti-unting nawala ang ningning nito at ang kadiliman ay nilamon ng lupain habang ang araw ay ganap na nilalamon ng kadiliman. Ang hindi banal na pagsasaya ng mga demonyo ay nagsimula. Ang Vampire Queen ay sumisipsip ng kapangyarihan nang sa araw siya ay magiging napakalakas at marahas na enerhiya ang sumisibol sa loob niya at ang kanyang ekspresyon ay naging katawa-tawa at nakakatakot na sa susunod na sandali nilamon ng apoy ang kanyang damit. Isang kapangyarihang pagmamayari ng mga Diyos na agad na dumaan sa buong eksena sa parehong oras. Si Richter at ang kanyang nalaman sa mga kasamahan na inalertuhan ng mga banal na kabalyero na ang ilalim ng lupa ng simbahan ay nagbubukas ng isang pintuan patungo sa impyerno. Tanging sila lamang ang maaaring makipagsapalaran upang pigilan ang lahat. Gayunpaman si Drota na nagbagong anyo ng isang demonyo ay naghihintay sa kanila kasama ang kanyang demonyo. Bumukas ang mga pakpak, mabilis siyang lumipad patungo kay Richter, nakikisali sa kanya sa malapitang labanan. Pareho silang sabik na magkahiwalay. Samantala ang mga kasama ni Richter ay mahigpit na nakipaglaban sa mga demonyo. Si Maria ay patuloy na nagpakawala ng mahiwagang pag-atake kay Drota na humarap sa pinagsamang pag-atake. Si Drota ay unti-unting nahulog sa kawalan. Gayunpaman kung paanong si Richter ay naghanda upang maghatid ng isang nakamamatay na suntok, isang napakatinding pressure na hindi kabilang sa mundong ito. Ang Bamalot sa lahat, ang diyosa ng digmaan. Si Sekhmet ay dumating. Humarap kay Sekhmet na naging isang Diyos. Ang mga pag-atake ng grupo ay napatunayang walang saysay. Tumalon si Richter, pasulong na ninangil kay Sekhmet at nagpakawala ng mahiwagang apoy sa buong kapangyarihan niya. Si Sekhmet ay naging isang Diyos lamang at nangangailangan ng isang sakripisyo. Si Maria ay naging kanyang target upang maprotektahan si Maria. Si Terry ay kusang loob na nag-alay ng kanyang sarili bilang sakripisyo. Iginiit na siya ay nagmamayari ng linya ng dugo ng mga mangkukulam at siya ang pinakaangkop na kandidato ng walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Sekhmet si Terry at kagat sa kanyang leeg, samantala si Richter at ang iba ay nag-aatubili na piniling tumakas na nalulula sa kalungkutan. Sa susunod na sandali hiniwa ni Sekhmet ang kanyang sariling pulso at ibinagsak ang kanyang dugo sa bibig ni Terra, at si Terra na ngayon ay naubos ang dugo ng Vampire Queen ay naging hindi kapani-pani, walang nauuhaw. Sa sandaling iyon si Richter at ang kanyang mga kasama ay nakatakas lamang at nilalamon pa rin ng kalungkutan. Gayunpaman si Drota at ang kanyang mga kampan ay mabilis na naabutan at naglunsad ng isa pang pag-atake. Gayunpaman sa kritikal na sandali, sa gitna ng nagtatakang mga tingin ng lahat ng naruroon, ang maningning na prinsipe ng dilim, sa gabi si Alucard ay biglang sumulpot at sinaksak niya si Drota sa isang salakay lamang. I am Alucard, son of Dracula. And if you fight me, you will die.